Trial, days 4 to 6, pangalawang linggo, anong nangyari? Nasa Article 4 pa rin tayo, yung pagbabanta. 6, tumestigo ang Regional Director ng NBI BARM na si Atty. Lotok at sinabi niya na ang mga banta na ginawa ng Vice Presidente ay seryoso at totoo. Lumabas din na yung binabanggit nila na Operation Romanov ay against the message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Marcoses pala. Hindi pala siya tungkol sa mga Duterte. Nung una kasi, ang akala nila, natatakot yung Vice Presidente dahil baka pinagbabantaan siya. Baliktad pala. Ang binabantaan pala ay ang mga Marcos. Myself, cutting his hair. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Napatunayan din na hindi AI generated yung video sa days 4 to 6. Ang grave threat pala ay kailangan lang sabihin. Kahit hindi mo gawin o kahit hindi mo ginawa, hindi kailangan patunayan na may hitman. At kahit hindi nagsampa ng kaso yung biktima, in this case, the president, it still falls under grave threat. I agree with the other comments. I think this is a waste of taxpayers' money. Kasi personally, bilang Pilipino, kung titignan ko yung mga ebidensya at kung titignan ko yung batas, pati na rin yung mga example ng mga nakulong dahil sa grave threat ko nga. Kunyari bomb threat or yung teacher na nakulong kasi binantaan niya yung presidente. Nakulong yung mga yun. So hindi ko maintindihan bakit ang tagal-tagal kailangan natin ng ilang buwan, higit isang taon para lang maintindihan kung pasok sa grave threat o to, hindi. Nasasabi kong sayang sa pera at oras kasi mas madami tayong kailangan bilang Pilipino. Hindi pa rin bumababa yung VAT. Hindi pa rin nakakancel yung excise tax on petroleum. Wala pa rin adequate na suporta para sa farmers. Hindi pa rin nasisilip yung napakakarumpot at palpak na rollout ng minimum wage sa NCR. Ang dami natin kailangan bilang Pilipino. Kung maayos lang yung naihalal natin, edi sana imbes na nag-aaway-away sila, ang pinaglalaban nila tayo. Bilang Pilipino, ulitin ko, sinong lumalaban para sa'yo ngayon?